Hindi ko na kaya ang pangmamaliit nila sa akin. Madam, gusto kong makabawi man lang kay Afam. Dear Madam Native Filipina, lagi po akong nakikinig sa iyong mga kwentong Afam. Matagal ko nang gustong i-share ang aking kwento. Please pakihide na lang ng aking identity. Ako po ay may asawa at mga anak, pero hindi po ako kasal. Mama's boy po ang naging ka-live-in ko. Nung isa pa lang ang anak namin ay ayaw niyang umalis sa puder ng kanyang magulang. Lagi ko po siyang inaaway. Sa kadahilanang gusto kong magsarili ng bahay. Masipag naman siya, pero sobrang sugarol at sinungaling. Sa tingin ko po ay hindi pa niya kayang bumuo at bumuhay ng pamilya. At sa tuwing nag-aaway kami ay nakikialam ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Meron din po akong naririnig na ayaw nila sa akin dahil isa lang po akong mahirap. Kapag nag-aaway kami ay mas sinusunod pa niya ang mga magulang niya. Tapos, laging sinasabi ng magulang niya na hiwalayan na ako. Away-bati po kami, madam. Fast forward na isipan kong mag-aral ulit ng kolehiyo. Kaya lang, hindi pa ako nakapagtapos ng high school. Kaya naisipan kong mag-take na lang muna ng alternative learning system. Ang sabi ko sa asawa ko ay pag-ipunan niya ako ng pampamasahe ko para mag-exam. Pero ang sagot niya ay anong magagawa ko? Wala akong pera. Kaya naman madam, ako na lang ang gumawa ng paraan para makapag-exam ako. Naglabada ako sa aking kaanak. Tapos nanghiram ako ng 1,000. Diyos ko madam, nung 100 na lang ang kulang sa akin ay pinalaba pa ako ng sobrang dami. Kaya nasabi ko na lang sa aking sarili na ganito pala ang maging mahirap. Fast forward, ayun na nga, nag-exam na ako at sa awa ng Diyos, pumasa naman. Fast forward, nag-enroll na ako sa college. And nung second year college na ako madam, nabuntis na naman ako sa pangalawa kong anak at nahinto na naman ako sa pag-aaral. Pinapakiusapan ko ang aking asawa na paalagaan namin sa mama niya ang bata kapag nanganak na ako. Kahit sana sa araw lang at kukunin ko lang pagkahapon dahil gusto ko pa din ituloy ang aking pag-aaral. Kaya lang madam, hindi ginawa ng asawa ko na pakiusapan ang mama niya. So sa madaling salita, huminto talaga ako sa pag-aaral. At dahil sa sobrang awa sa akin ng uncle ko ay pinatayuan niya ako ng kubo na bahay. Pero umalis din kami doon dahil laging nagkakasakit ang anak ko doon sa bahay na yon. At ayun na nga, fast forward, bumalik ulit kami sa nanay niya. Away-bati pa rin kami ng ka-live-in ko. And then hanggang nabuntis na naman ako sa pangatlo kong anak. Buntis ako noong 5 months ay nag-away kami. Iniwan niya ako ng 3 buwan at umalis siya. Pumunta siya sa ibang lugar at umuwi ako sa aking lolo at lola kasi wala na po akong nanay. At yung tatay ko naman ay may ibang pamilya na. Pero pagkalipas ng 3 buwan ay bumalik yung ka-live-in ko at nagsama na naman kami. Umuwi na naman kami sa mga magulang niya. At hanggang sa nanganak ako sa pangatlo naming anak. Fast forward, noong mag 2 years old na ang aking bunso, ay nag-aral ulit ako sa college dahil hindi ko na kaya ang pangmamaliit nila sa akin. O sa kasamaang palad ay nakakulong ang asawa ko at ako na lang ang nagtaguyod sa aking 3 mga anak. Sobrang hirap pero dahil may pangarap ako sa buhay na makapagtapos, nagsumikap ako. Ang gabi ay halos ginagawa ko ng araw para lang matustusan ang aking mga anak pati na rin ang aking pag-aaral. So madam, ang hanap buhay ko pala ay pagkakata ng baboy sa madaling araw pa lang. Yes, 11 PM pa lang gising na ako para magpainit ng tubig. Dahil sa pagtsatsaga ko ay nakaipon ako ng pera at nakabili ng 4 na baboy. Hanggang sa nag-away kami ng kapatid ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit. Naiinggit siguro dahil kahit papaano ay kumikita na ako sa sarili kong sikap na maghanap buhay. At ang dahilan kung bakit kami nag-away ay hinulog niya ang mga lamesa ko sa ilog at nalaman ko ito. Kaya nag-away kami. Dinuro niya ako at hindi rin ako nagpatalo. Minuro rin siya. Tsaka ang aking biyenan, dinuro din ako sa aking noo. Aba, ang sabi ko sa kanya, huwag mo akong maduro-duro dahil hindi ako ang anak mo. Sumusobra na kayo sa ginagawa niyo sa akin. Tinapi ko ang kamay ng binan ko. Hahaha. Fast forward at dito ko nasisimulan ang aming love story ni Afam. Nag-e-scroll lang ako sa Facebook at nakita ko ang profile ni Afam at nag-add friend po ako. Mga ilang days lang ay nag-chat po sa akin si Afam. Naghahanap daw siya ng magiging asawa at nireplyan ko naman. Hanggang sa kami ay nagkamabutihan. Nag-iisip ako bakit ako magtitiis sa ganitong buhay. Kung ayaw nila sa akin, meron namang totoong nagmamahal sa akin. So ayun na nga, nagpapalitan na kami ng conversation ni Afam. At mga ilang buwan lang, pinadalhan niya ako ng pera. 10K. First time ko pong kumuha ng pera noon at kinakabahan ako. Pero no choice dahil nag-away kami ng binan ko at pinapalayas nila ako sa bahay nila na dating kulungan yun ng baboy.
pinaayos lang namin para meron kaming matirhan. So ayun madam, kinuha ko na nga ang pera dahil gusto ko nang lumaya sa bahay nilang yon. Fast forward madam, malapit nang makalaya ang asawa ko sa kulungan. At sa tuwing inuutusan ng binan ko ang mga anak ko at ayaw sumunod, ay sinasabihan niya itong hindi raw niya ito mga apo, kaya nasasaktan ako. Nag-decide ako madam, nung lumaya na ang asawa ko na makapaghiwalay na talaga sa kanya. And then itong 10K kong pera ay binili ko ng kahoy at pinagawa ko ng bahay at ang uncle ko ang tumulong sa akin. Nung nayari na ang bahay ko ay lumaya na ng tuluyan ang aking asawa at nag-usap na kami na makikipaghiwalay na ako pero ayaw niyang umalis sa bahay ko. Hanggang ngayon ay nagsasama pa kami sa iisang bubong. At bakit naman kasi ako aalis doon madam, bahay ko yon. Kahit anong palayas ko sa asawa ko ay ayaw talaga. At wala pa rin naman siyang pagbabago, sinungaling at sugarol pa rin siya. At sinasabihan ko siya na mag-asawa na ako ng iba. Ang sagot naman niya ay okay lang daw na mag-asawa ako ng afam. By the way, sobrang bait pala ng afam ko madam. Sinusustentuhan niya po ako at sa ngayon po ay meron po siyang sakit na prostate cancer at stage 4 na. Gusto ko sanang pumunta sa Amerika para mag-tourist visa para maalagaan ko naman siya. Nang sa ganoon ay makabawi naman ako sa kabaitan niya. Gusto ko po kasi siyang alagaan. Salamat madam at hingi na rin ako ng opinyon kung paano ako makapunta sa US. Hello madam letter sender, alam mo naiinis ako sa kwento mo eh. Hanggang kailan ka ba magtitiis sa ganyang sitwasyon? Akala ko ba pagod ka na at sawa ka na sa buhay na ganyan? Kailan ka kaya matatauhan? Kung madagdagan ulit yung mga anak mo? Sus, ikaw na lang naman ang nagpapahirap sa sarili mo. Bawal ng martir ngayon, hindi na uso yan. Kasi dapat noon pa iniwanan mo na yung tarantado yan. Tapos ikaw naman, hindi ka man lang uminom ng pills. Diyos ko, napakamura lang yan. Pinamimigay nga lang ng libre sa center. Alam mo, ganyan na siya eh. Hinayaan mo pang anakan ka ng anakan. Ayan, tuloy. Imbis na makalaya ka na sa kanya, kasi isa lang ang anak nyo noon, mas lalo kang nahirapan. Kasi padagdag ng padagdag ang mga anak nyo, may maliliit na naman. Madam, payo ko sa iyo ha, habang buhay pa ang afam na yan, magpatuloy ka ulit sa iyong pag-aaral. Pagkakataon mo na yan, siguro naman medyo malaki na yung mga anak mo. Sabay-sabay kayong apat mag-aral. Ilang taon na lang, makakapagtapos ka na rin naman. I believe no, it's a blessing in disguise ang afam na yan na dumating. Madam letter sender, ilang taon at ilang beses ka nang nagpakatanga. This time, please naman, maging matalino ka habang buhay pa si afam. Dahil wala nang lunas ang sakit niyang yan. Yung gamot na tinitake niya ngayon, itulong na lang yun para medyo mapahaba pa ang kanyang buhay. Ang masakit na katotohanan niyan naghihintay na lang siya kung kailan siya aakyat sa itaas. Sa tanong mo naman kung paano ka makakapunta ng Amerika para maalagaan siya, well, I'm so sorry to tell you na walang chance na mangyari yan. Unless si afam mismo ang pupunta ng Pilipinas para magkita kayo. Yun lang, kung malakas pa siya at kaya pa niyang bumiyahe. Pero kung mahina na at hindi na kayang bumiyahe pa, edi ibig sabihin hanggang dyan na lang talaga ang inyong relasyon. My other option is punta ka doon as a worker. Basta sender yung pag-aaral mo, tapusin mo. Dahil yan lang ang magiging escape mo sa mala-impyerno mong mundo. Kung talagang desidido kang lumaya sa ka-live-in mong yan, gawan mo ng paraan. Lumapit ka sa authorities kung kinakailangan. Dahil ito ang itatak mo sa iyong isipan. Hanggat andyan pa sa buhay mo ang lalaking yan, na walang pagbabago hindi ka aasenso at hindi mo maaabot ang mga pangarap mo dahil siya lang naman ang nagpapahirap at nanghihila sa iyo pababa, dahilan kung bakit hirap kang abutin ang iyong mga pinapangarap sa buhay. Sa ngayon madam, wala kang magagawa patungkol sa iyong afam, pero ipagdasal mo na lang siya at iparamdam mo na lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal, gaano siya kaimportante, at gaano kalaking pasasalamat mo na dumating siya sa iyong buhay. Yun lang madam, at sana wag mo siyang bigyan ng sama ng loob. Huwag ka na lang maging toxic sa kanya at pasayahin mo na lang siya sa araw-araw na nag-uusap kayo.